Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong mag-amang Duterte, no? Mukhang ano lang, sila ay hillbilly, wapakils sa mga nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na yung pusit na anak. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. At special shoutout sa lahat ng ating OFWs, mga men and women in uniform, sa frontliners at mga guro. At special shoutout po sa mga regular natin na nakakasama, no, na hindi bumibitaw sa ating channel, no, whether sila po ay hinahating gabi na, inuumaga na sa ating live stream, no. Maraming salamat po sa inyo. Yan po talaga ang mga all-out supporter ng Simply Talkies Vlog, na even though napakaliit ng channel natin, hindi nyo po iniiwanan ang channel na ito. Okay, shout out po sa inyo and may God bless us all. Patuloy po nating ipagdasal ang ating bansa na ngayon po ay hopefully hindi na po babalik itong si Christine, no? Meron na naman pong pumapasok na tropical storm, no? Talagang ang bansa natin talagang dadaanan ng mga bagyo. Patuloy lang po tayong manalig sa Poong May Kapal at tayo po'y patuloy din nating panalangin ang ating gobyernong Marcos. Okay, so unahin natin mga kababayan itong lamyerda, no? Si Takas Girl, no? Kung baga mga kababayan, tuwing may sakuna itong inyong vice presidenting pusit na si Sara Bratanela Duterte Carpio ay lumalayas. Kung baga mga kababayan, wala siyang pakialam. Makikita nyo talaga itong vice presidenting ito ay useless. Useless na, insensitive pa sa plight ng mga kababayan niya, no? Kumbaga bahala kayo diyan. Hindi naman Davao City ang apektado Pero pag Davao City yan, ura-urada yan, cancel yan. Oo, pasensya na. Pero wala, kailangan kong pumunta ng Davao City. Pero parang ang kapwa Pilipino niya lang, pagdating ng sakuna ay Davao City. Pero pag may mga piyesta-piyesta, tingnan nyo. May Fiesta Peña Francia Festival sa Naga. Pumunta siya. Pero pagdating ng bagyo, dinaanan ng bagyo ang Bicol, ang Naga, siya nasaan? Nasa Cebu. Party-party siya. Umate ng kasal nung natanggal na mayor ng Cebu. Pero yung si Mama Lenlen ninyo, nakita nyo, di ba? Nandun sa baha, nagmamando doon. Nagpapaka-leader siya. Pero yung current VP, nako, hindi nyo makakitaan ng leadership. Lamyerda. Tignan nyo yung larawan na yan. Di ba? Tuwang-tuwa pa ang gaga. Sabi niya, bayaan mo sila doon, binabagyo sila. At, kala ko ba, presidente ng impyerno, buti tinanggap sa simbahan. Hindi ba siya nasusunog dyan? Yung presidente ng impyerno, bakit nyo pinapasok dyan? Nako, napaka-hipokrito nyo naman, no? O baka naman pare-pareho na lang kayo, di ba? Anong sabi sa politiko? Sara Lamyerda, VP Duterte attends Mike Rama's wedding in Cebu amid Christine's onslaught. Wala Insensitive po siya talaga sa plight ng mga kababayan natin sa Bicol region. Wala siyang pakialam. Hindi po Mindanao ang Bicol region. Pero pag Mindanao, mostly sa Davao City, takbo yan. Ura-urada yan, magka-cancel yan. Kasi binabaha kami, binabagyo kami. Pero pag hindi na Davao City, hindi Mindanao, bayaan mo yung Visayas at Luzon. Wala tayong pakialam dyan. Mga ano yan mga mapagmataas yang mga yan. Wala po kasi siyang feelings. Heartless nga Heartless. Sabi ng nanay niya, heartless siya. Kaya wala siyang pakialam kung kayo ay nalulunod niya dyan, nawalan kayo ng bahay dyan, no? Nawalan kayo ng mga hayop, kabuhayan, wala po siyang pakialam. Basta ako, magpaparty ako
Tulad ng ginawa niya doon sa isa ring bagyo na tumakas papuntang Germany, manunood ng Eras Tour. Wala akong pakialam sa inyo. Heartless talaga, mga kababayan. Di ba? Yan sabi diyan sa balita na yan, umaten siya. Evident po, nagpa-picture-picture pa sila, mga kababayan. Nakita nyo? Habang si Lenny, tignan lang natin, no? Habang si Lenny, ito, mukhang magle-Lenlen yata tayo dito. Mas kakampihan ko pa si Lenlen dito ngayon, mga kababayan, no? Ang daming tumutulong kila Lenlen. Nakita nyo naman siguro yung paglusong sa baha ni Lenlen. Ayan, diba? Nagmamando si Lenlen sa larawan na yan, Ang dami, mga kababayan. Yung mga pinks, nagsama-sama sila. Nasa tubigan si Mama Lenlen nila. Pero si Pusit, imbis na sa tubig, nakalakad pala, no? Siguro nabigyan ng paa ni Ursula. Grabe, mga kababayan. Sasabihin niya lang, hindi, okay. Handa naman na yung aking Handa naman na yung aking opisina. Iba pa rin, mga kababayan, habang ang mga nasa opisina ng OBP ay nagpapakapagod, nagpapakapagod sila. Ito namang si Pusit, nagpapakasarap. No? Nakikipag-toast, nakikipag-usap, kumakain ng masasarap na pagkain. Grabe, wala kang maasahan talaga. Sayang ang pasahod, mga kababayan. Sayang ang pasahod sa kanya. Ito naman ang maganda sa ating presidente, isingit natin ito. Habang si Pusit ay nakalamyerda, tuwang-tuwa pa siya, no? Sabi niya, bayaan mo yan, mga Bisaya lang yan O mga Bicolano yan, wala yan, kalaban ng tatay ko yan. Ginago nila ako, nakipagkita ako kay Lenlen, pero inisyo nila ako. Nakipagkita si PBBM kay Lenny sa Sorsogon, okay lang. Sige, bayaan mo sila. I'm imagining, I'm taking their heads off. Di ba, mga ganon ang sasabihin niyan. Next week to, mga kababayan, abangan ninyo. Within the day of next week, magpapapress ko na naman yan. Magdradrama na naman siya kasi iyan na po yung scripted. Weekly niya yan nagagawin. Kasi yung mga magtatanong dyan, di umano ay mga bayad din. Scripted. Okay? So ito, habang ang Pangulo at ang mga nasa gobyerno ay abala sa pagtulong sa sinalanta ni Catherine, no? Pati sila Mama Lenlen ninyo nandun sa Bicol nag-aasikaso. Si Pusit, ayun, dancing queen. Dancing queen siya. Ano ang sabi ng Pangulo? PBBM tells government officials, if you're tired, think about typhoon victims' condition. Ayan. So, ibig ba sabihin dito, sabi niya, pag kayong mga government officials magre-reklamong pagod kayo, put yourselves in the shoes of your fellow Filipinos na biktima ng bagyo. Ano sila? Anong sabi ng Pangulo dito? Just remember that there are people still in water right now. They are still flooded. They're walking around in water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So, if you think you are tired, think about what their condition is. Yan, tama. So, let's keep that always in mind. Yan ang leader. Diba? Nagsalita po siya. The President also told them to continue providing all forms of assistance to typhoon victims as another weather disturbance is expected to develop. Nasaan na tayo? Into a typhoon. Yan na, parating Adding that the government must be prepared for the upcoming weather disturbance. Nasaan ka na, Vic Rodriguez? Nasaan ka na? Yung sinasabi mo sa quote card mo, sa Global Daily Mirror na hindi naghanda ang Marcos administration sa bagyong ito. Really? Really? Patunayan mo, hindi porket lumubog ang Bicol, hindi naghanda ang gobyerno. Una mong sisihin yung LGU. Diba? Bakit ang Pangulo ka agad? Sigurado kang hindi naghanda ang Pangulo. Tignan mo na nga lang dito, ina-advisean niya ang kanyang mga gabinete, government employees that we must be prepared for the upcoming weather disturbance. Gago ka, Big Rodriguez. We'll just have to keep monitoring the situation and make sure always the rescue and relief don't stop. It doesn't matter there's another storm coming. We cannot stop. That cannot stop. Correct. Wala tayong magagawa dyan. Papasok yan. Mother Nature yan. We cannot do anything about. But all we have to do is to be prepared and continue aiding our fellow Filipinos na nasasaglat doon, na mahaharap doon. Itong mga Duterte, mga minions, mga gago, no?
Sana lang talagang makarma kayo. Na hindi natutulog ang Diyos, mga kababayan, mga salaula kayo eh. And then, the support that we are giving, the DSW is giving to those who had been displaced. So, we are still in the evacuation centers. They're staying outside of their homes with their relatives, their friends, and that cannot also stop. Yung tulong hindi mag-stop. Ano ang sabi ng Pangulo? Help is on the way. Oh, yun na po yun. Ayun ang maganda, no? Parang, wala nang pag-asa eh. Talo na tayo. Biglang sabi ng leader, help is on the way. Naku, nabuhayan ka. Fight, fight, fight. Ganon. Ganon ang leader. You uplift the spirit, no? Na hindi madadown yung mga tao mo. That they will not give up but continue the fight. Pero itong mga minions ng Duterte, the likes of si Rodriguez, na sana sabi niya magalit na kayo, si Laroque na may 9.4 billion budget kayo sa flood control, mali. Puro stress ang binigay nyo sa tao. Stress na nga sila. Ang dami na nga nilang problema, dadagdagan nyo pa. Ano kayo? Mga ulalo, mga demonyo. Ha? Ito po, bago po matapos yung kanilang meeting. And if not, actually amongst yourselves, if you can solve it, let's do it that way as quickly as possible. O, ayan po. Yan ang sabi ng Pangulo. Kung sa tingin nyo kayo ay pagod na, isipin nyo ang mga kababayan yung biktima ng bagyo. Ano ang kondisyon nila? Kayo, sige, higa kayo dyan. Danasin nyo yung mga dinanas nila. Pagod na kayo, humiga kayo sa floor. Sandali lang po, iano ko lang likod ko. Bigyan nyo lang ako ng 15 minutes nap. Tapos, balik ulit. Ganun lang. Sumiga ka dyan. Diba? Humiga ka sa simento. Diba? Eh, nang sabi ng Pangulo, don't give up. Help is on the way. If you think you're tired, think about, no? Typhoon victims condition. Kayo, uuwi kayo. Sisilbihan kayo ng mga nakasambahay ninyo o ng mga katulong ninyo, hindi naman sa pagpapababa. Matutulog kayo, magsha-shower kayo. Kakain kayo ng masarap. Tapos may mga kababayan kayo doon, tapos magre-reklamo ka ba? Pagod na pagod ako. Bro, pagod na pagod ako, sis. Ano sabi ng Pangulo? Think about typhoon victims condition. Ikaw, how many times kang kakain? Naka-aircon bahay mo. May kotse ka. Pero yung mga yun, nawala ng bahay, ari-arian, kabuhayan. Tapos may gana kang magreklamo, I'm tired. Sabi ng Pangulo, kumbaga dito, you don't have to say that you are tired. Tignan nyo ang kalagayan ng kababayan nyo. Ganyan ang leader. Sa akin ha, bahala kayo. If you can still have, kung kaya pa, kaya pa. Pag talagang hindi na, kayo muna, rest ako. Ganun eh. Meron dapat designation, no? If you are also a leader, okay, come on guys. O DPWH, bawat departamento, eto tayo, shifting, ha? 3 shifts para 24/7 operation. Pagsama-sama, nagkakaisa ng diwa, ano, saka nais, magtatagumpay tayo dyan eh. Bayaan nyo na yung mga naysayer, karmahid na lang sila mga kababayan. O, di ba? Tama, mali. Huh? Now, punta naman tayo dito kay Duterte. Itong matandang Duterte, nilaglag ng sariling anak niya na may 51 billion. Ito na LS na natin ito eh. No, hindi natin pwedeng pakita ang video dito, no? Kung gusto nyo, panoorin nyo po yung LS natin kanina dahil isinama natin doon yung audio na galing sa SMNI News. Yung in-interview si Pulong after yata siya magpa-hair follicle test. Tinanong po siya yung tungkol sa Quadcom, yung pag-attend ng tatay niya. Ang sabi niya, hindi po ito verbatim, niyayaya ko nga siya eh. Samahan ko siya sa Kongreso, sa Quadcom. Pero anong sabi? Ayaw niya eh. Ayaw niya? Eh pero ano ang sabi nung letter nung kanyang abogado, si Delgra? May sakit, matanda na, late na yung notice. Pero ang totoo pala, ayaw niya. Diba? Ngayon, ngayon, sa balita ng politiko, October 25th, Allies Unite. Rody Duterte dines with De La Rosa, Alvarez ahead of Senate drug war probe. Mukhang a-attend siya sa Senate drug war probe. Pero ayaw niyang umattend sa Quadcom? Ayun ang tanong doon eh.
So therefore, di ba, sino nagsinungaling? Si Pulong, na nilaglag niya yung tatay niya, talagang wala namang sakit. Ha? Wala namang mga prior events. Ayaw niya talaga lang umaten sa Quadcom. So eto ba, tignan ninyo, yung larawan na yan, may sakit ba si Digong? Mahina ba siya? Paano pa siya nakapunta dyan? Kung may sakit siya, hindi siya pupunta sa restaurant na yan. O, di ba nilaglag nyo ang sarili nyong amo? Ikaw, Delgra, alam ba ni Digong na nag-submit ka ng letter? Ha? O, tama mali. Sinong kasama niya dyan? O, si Pantaleon Alvarez, si Bato, saka yung kanyang may bahay na si Miss Hanelet. Di ba? O, dinner, pag may time, sabi ni Bato. Yan ba yung may sakit? Mga kababayan? Yan ba yung may sakit? O, di ba? Sino nagsinungaling? Si Delgra o si Pulong? But this picture, mukhang tama si Pulong. Ayaw lang talaga umatin ng tatay niya. O, kayo po. The picture worth 1,000 times. The picture will tell you. Di ba? O, tingnan ninyo. Sabi lang ni Bato, dinner din pag may time. O, yan ba yung may sakit? Baka may sakit sa bayag. Pasensya naman po ha. O, kayo dyan. Di ba? Mga Duterte talaga, oh. Oh, lulusot at lulusot. Ika nga ni Castro. Parang si Presidente Duterte ay parang kanyang anak lang na si Vice Presidente Duterte. Parang mga pusit. Pusit. Nahuli, mga kababayan. Naduwag si Duterte. Wala naman palang sakit. Sabi nung anak na lalaki, ayaw niya eh. O tapos ngayon, the evidence will not lie. Walang sakit si Duterte. Ayaw lang niya, alibay lang nung lawyer. O yari ka ngayon, Delgra. Dapat, Delgra, ipatawag ka. Patunayan mo, nasaan ang medical certificate mo. Ibig sabihin, Tuesday lang may sakit si Duterte. Tapos pagdating ng Friday, gumaling na. Wow, ang galing! Anong sakit niya? Ayaw po tumigas eh. Oy! Yari kayo kay Paduano. Ikaw, Barbers, ang tindi mo. In-enable ni Barbers si Duterte. Oo, na magganyan. Oo, mag-alibay. Kasi sabi naman ni Barbers, respect daw eh. Oh. Di ba? O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.